So, handa na po ba ang lahat para sa pakikinig ng ating Bible exhortation ay atin ang ating Brother Mark Haddad. Praise God! So, binibigay ko na po ang mic sa ating kapatid. Natawagan ko na po, Brother Mark Haddad. Amen! Sino si Mark? Sino si Mark? Mapagpalang araw mga kapatid. Narito na naman ako sa inyong harapan dito sa pulpito. Pagkalipas ng ilang buwan. Taon pala. Yan, good morning po sa inyo lahat. Tapos pati sa Zoom. Praise God at ako'y ginamit na naman dito sa harapan. Kahit hindi masyado handa, pero dito pa rin nakatayo tayo sa praise God, praise God. Yan, ang ating pamagat ng aking Bible exhortation ay good soil, no? Matabang lupa. Good soil. Yan. Kung sino pa nandito last week, no, di ba natakil natin yan sa Bible exhortation, no? Kaya yung napili ko kasi talagang wala akong mahanap na ibang Bible exhortation. Tsaka nag-rema talaga sa akin yung good soil na to, no? Talagang magmula nung last Friday, no, talagang yung naalala itong good soil na to. So, next slide. So, ngayon ang verse ko, yung dulo ng parable ng the sower na Matthew 13, verse 9. Yan yung dulo ng the parable of the sower. No? Yung may apat na klase ng lupa, no? Yung isa sa gilid ng kalsada, yung isa sa mabato, yung isa sa damuhan, no? Yan yung mga klase. Tapos yung huli, which is the good soil, yung matabang lupa ng good soil. So talaga nagrema sa akin itong ano na to kasi talagang talaga nakaka-relate ako dito. Medyo nakaka-relate, no? So yan, yung aking verse ay Matthew 13, verse 9. He who has ears, let him hear. Eto nung nabasa ko itong verse na to, talaga napaisip ako dito. Sabi ko, ano kaya yung meaning nito na he who has ears, let him hear? Let him hear, no? Yun talaga napaisip ko dito sa verse na to. Kaya talaga pinag-aralan ko. So, base sa aking pag-aaral, no? He who has ears, let him hear. So, ang ano pala nito, ibig sabihin, no? Kumbaga, we have to understand the Word of God, no? We have to understand and we have to embrace it, no? Dapat natin talagang pag-aralan at dapat natin kumbaga saliksikin yung salita ng Panginoon, no? Kaya kung mapapag-aralan natin to na he who has ears, let him hear, kumbaga dito makikita kung ready yung puso mo, no? Yung talaga kondisyon ng puso mo. Kaya kung pipiliin natin dun sa good soil, or dun sa batuhan, or dun sa gilid ng daan, no? Which is na talaga yung pinakagusto ng Panginoon talaga na yung good soil pa rin yung pipiliin natin, no? So, kaya kung nandun lang tayo sa mga ibang soil na yun, na maraming balakid, na yung biting niya ay nahihirapan siya tumubo, which is pili pa naman yung magbago, no? Pwede pa siyang magbago. Kumbaga nakadepende siya sa kondisyon ng ating puso, ng heart natin kung tatanggapin natin yung bawat salita ng Panginoon para tayo ay mamunga, no? So yan, sa Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted, no? Yan nga, yung pag-ugat, and grounded in love, no? Sana mas piliin natin na mag-ugat sa ating mga puso yung salita ng Panginoon, no? Para maramdaman natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Next verse, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Yun ang napakaganda na sinabi niya, no? Talagang mararamdaman natin yung kasaganahan, no? Pag talagang hinayaan natin na mag-ugat ang salita ng Diyos sa ating puso, no? So, para lang yung
mustard seed na itinanim sa ating puso na pag yung mustard seed ay lumaki at maging kahoy, talagang kumbaga napakaraming blessing, napakaraming fruits, kumbaga napakaraming ang tawag dyan, goodness of God na ating mararanasan, no? Gaya niya ng mga love, self-control, kumbaga nandiyan na yan lahat. Blessings, yun. So, yun lamang po ang aking Bible exhortation, short Bible exhortation. Sana mas we have to choose the good soil, no, para lang yan sa atin at para makita ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating puso, no. Praise God, let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong banal na salita, O Lord God. Lord, help us, O Lord God, na mas lalong piliin ang good soil, Lord God, para mas lalong lalo ka namin makilala, O Lord God, sa buhay namin, O Lord God. Lord, help us, O Lord. Lord, soften our heart, Lord God, para matanggap namin ang iyong banal na salita, Lord God, sa amin, Lord. Lord, maraming salamat sa iyong banal na salita. In Jesus' name, Amen.